Magandang umaga mga bata. Ako si Teacher Lucel, ang inyong guro ngayong araw. Bagong lahat, mayroon tayong layunin. Sa katapusan ng ating aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang unang layunin, natutukoy ang mga salitang halimbawa ng pang-uri. Pangalawa, matututunan kung paano gamitin ang mga pang-uri ng mga salita. At pangatlo, magagamit ang mga salitang pang-uri sa araw-araw. Bago ang lahat, tayo ay manalangin. Mahal na Diyos, hinihiling namin ang inyong gabay at ang kalooban sa aming pag-aaral. Patnubayan po ninyo kami sa aming mga gawain at gawin nawa namin ang inyong kalooban. Amen. Magandang umaga mga bata. Ako si Lucille Balikaw, ang inyong guro ngayong araw. Kamusta naman ang ikalawang baitang sa asignaturang Pilipino? Tumayo muna ang lahat para sa ating sayaw at kanta. Bago tayo mag-umpisa sa ating klase, tayo ay magtatala ng mga lumiban. Andito ba si Batislaong Mary Jane? Cantilian Jonavi? Chico Ronilyn? Maige? Giagonia Kenverly? Very good. Mahusay. Sion JB? Mahusay. Mahusay mga bata, walang lumiban ngayong araw. Mayroon ba tayong takdang aralin ngayon? Wala. So, wala tayong takdang aralin ngayon na ibinigay kahapon. Ngayon, meron tayong panuntunan sa loob ng klase. Pulutin ang mga basura sa ilalim ng upuan at itapon sa basurahan. Pangalawa, makinig habang nagkaklase ang guro at huwag maingay. Pangatlo, itaas ang kamay pag may sasabihin. At pang-apat, huwag maingay sa loob ng silid-aralan. Pagbabalik-aral, bago tayo dumako sa ating aralin, balikan natin ang ating tinalakay kahapon. Sino ang nakaalala ng ating tinalakay kahapon? Sige, Sion. Mahusay. Ang ating tinalakay kahapon ay tungkol sa pantukoy. Ano ang pantukoy? Ang pantukoy ay ang katagang ginagamit sa pagpapakilala sa pangalan. Ito ay tinatawag na article sa wikang Ingles.
May dalawang uri ng pang-uri. Pantukoy na pambalana at pantukoy na pantangi. Ang pantukoy na pangalang pambalana tulad ng ang at ang mga. Halimbawa nito, ang mga prutas na dala ni Lola ay matamis. Ang mga. Pangalawa, pantukoy na pantangi. Ito ay tumutukoy sa pangalang pantangi o tiyak na ngalan. Ito ay ang si, sina, ni, nina, kay, at kina. Halimbawa, si Luis ay nagtanim ng halaman. Handa na ang dami nina Jose at Luis para sa linggo. Nina. Tandaan, ang, si, ni, at kay ay ang mga pantukoy na ginagamit kung ang tinutukoy nito ay pang-isahan. At ang mga sina, nina, at kina ay ang mga pantukoy na ginagamit kung ang simuno ay pang-maramihan. Mahusay mga bata! May natutunan ba kayo? May ipapakita akong larawan sa inyo. Tukuyin kung ano ito. Una, maganda. Pangalawang larawan, malaki. Pangatlo, pulang-pula. Meron tayong gawain. Kumuha ng isang malinis na papel at magtala ng 3 pangungusap na ginagamitan ng pang-uri. Ang mga larawan na ipinakita ko sa inyo ay isang pang-uri. Ang makakagawa nito ay magkakaroon ng 10 puntos. Yung sa gawain 1, magtala ng 3 pangungusap na ginagamitan ng pang-uri, ang makagawa ay bibigyan ng 10 puntos. Malinaw po ba? Okay. Ngayong araw, ang tatalakayin natin ay tungkol sa pang-uri base sa mga binigay ko sa inyo. Ang pang-uri ay isang bahagi ng pananalita na naglalarawan ng pangalan o panghalip na ginagawang partikular ito. Halimbawa, payat, mataba, malakas, pulang-pula. Ang larawan na aking ipinakita sa inyo ay isang halimbawa ng mga pang-uri. Naiintindihan mga bata? Mahusay. Kumuha kayo ng isang maliit na papel or isang malinis na papel, salungguhitan ang mga salitang pang-uri. Una, malaki ang kanilang alagang aso. Pangalawa, maganda ang batang nakita ko. Pangatlo, pulang-pula ang mata niya dahil sa kakaiyak. Pang-apat, matamis na mansanas. At panglima, maalat ang nilutong adobo ni Mama. Mahusay! Ipasa ang inyong mga papel pagkatapos ng gawaing ito. Mayroon akong panuntunan. Sa inyong kwaderno, sumulat ng 10 pangungusap na gamit ang pang-uri. Mayroon lamang kayong 20 minuto para gawin ang iyong gawain. Tapos na ba ang lahat? Mahusay mga bata! Ano ang natutunan niyo ngayong araw? Mahusay! Tungkol sa pang-uri. Ang pang-uri ay naglalarawan ng pangalan o panghalip na ginagawang mas partikular ito. Mayroon tayong takdang aralin. Sa inyong kwaderno, isulat ang kahulugan ng pandiwa at ano ang ibig sabihin nito.
Magbigay ng 5 halimbawa nito at ipasa bukas. Tapos na ang ating klase. Tumayo ang lahat para sa pagtatapos ng ating klase. Paalam mga bata! Salamat!